Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang isang pelikula na tinatawag na The Blue Lagoon. Mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe. Sana mag-enjoy kayo. Ito ay ang panahon ng Victoria sa Timog Pasipiko. Dalawang maliliit na bata, ang magpinsan na sina Richard at Emmeline Lestrange ay naglalayag kasama ang ama ni Richard na si Arthur, patungong San Francisco. Nang biglang nagliyab ang barko, ang kusinero ng barko, si Patty Button, ay tinipon ang mga bata sa isang lifeboat at humilira palayo sa pagkawasak. Gayunpaman, dahil sa makapal na usok, makapal na ulap, at pangkalahatang kaguluhan, sila ay nahiwalay sa ama ng mga bata, na nakatakas sa isang hiwalay na dinghi at naanod sa dagat. Pagkatapos ng isa o dalawang araw na nakalutang, nakarating sila sa baybayin ng isang malago at tropikal na isla. Inaako ni Patty ang responsibilidad para sa mga bata at, sa loob ng hindi matukoy na tagal ng panahon, tinuturuan sila kung paano maghanap ng pagkain at magtayo ng kanlungan, kahit na hindi niya mapigilan ang mga ito na habarin ang kanilang mga kamiseta at tumakbo ng halos kalahating hubad. Isang araw, natuklasan niya ang isang batong altar na nababalutan ng dugo at ang mga labi ng tila isang sakripisyo ng tao. Binalaan niya ang mga bata na lumayo sa lugar na iyon, na sinasabi sa kanila na ito ang batas at doon nakatira ang boogeyman. Sinabi rin niya sa kanila na huwag kumain ng isang escarlate na berry na nakita ni Emmeline, marahil upang maiwasan silang kumain ng anumang bagay na hindi tiyak. Tinatawag niya ang mga ito na hindi na gumising na mga berry. Ang alaala ng pagkakaroon ng mga berry na pansamantalang nasa kanyang bibig ay bumabagabag kay Emmeline sa natitirang bahagi ng pelikula. Dahil sinabi ni Patty na patay na siya at ililibing kung kakainin nila ang mga berry, iniugnay ni Emmeline ang mga salita sa kanila at pinangalanan ang mga ito na patay at mga berry. Isang araw, natuklasan ni Patty ang isang barrels ng rum o whiskey na nahugasan sa pampang mula sa lumubog na barko. Siya at ang mga bata ay may kaunting kasiyahan sa gabing iyon, sumasayaw sa paligid ng apoy kahit na si Patty ay lasing na. Kapag nakatulog ang mga bata, kinuha niya ang barrels at lumangoy sa isang mas maliit, malapit na isla. Ang mga bata ay gumising sa umaga at sumakay sa rowboat kung saan nakita nila si Patty na nakahiga sa buhangin. Sa pag-aakalang tulog lang siya, binaliktad nila siya para makitang namatay siya sa lasing. Gumapang ang isang alimango sa kanyang bibig at nawala ng malay si Emmeline. Ibinalik siya ni Richard sa isla kung saan, noong gabing iyon sa kanilang kubo, nakiusap siya na ilayo siya sa lugar na ito. Iniimpake nila ang lahat ng mayroon sila at pumupunta sa kabilang panig ng isla kung saan nakahanap sila ng bagong kahabaan ng dalampasigan na matitirhan. Sa pag-asa sa isa't isa at sa kaloob na ibinibigay ng isla, nagmature sina Richard at Emmeline bilang mga malalakas na teenager, ginugugol ang kanilang mga araw sa pagsisid para sa mga perlas at isda, pangangalap ng pagkain, o pagpapanatili ng kanilang treehouse. Bagamat ginugugol nila ang halos lahat ng kanilang oras na magkasama,